Okay, since na-retrieve na natin yung created username natin, pag tinype natin ito na path, so tawagin natin siya sa Unity. So paano ba? So, same lang din siya sa ating sa script. So para mas mapadali sa web requesting, copy lang natin ito. Oops. Rename lang natin ng fetch uh, fetch users in PHP. Okay. Next, get users and then ayan lang. Copy natin din ito. Duplicate natin ito. Call natin. Oops. Ganyan na lang. Save. And then, check natin. Punta ka Unity. Okay, run natin, run. So, sa pag-run, ayun, lumabas yung user ID na 101, username, player 1, password is 123456. Same din dito. So, ganyan. Ngayon, paano ba natin ito i-save pag mag-add tayo ng JSON array yung mga na-save natin, 'di ba? Pag once natin i-stop ito, ganito yung format, 'di ba? Naka-format siya ng ganito. So, paano ba natin i-save 'yan? So, para ma-save 'yan, punta kayo sa ating inventory manager. So, sa inventory manager, meron na ba tayong collections dito? So, wala. Meron na. Ito. Sige, sa baba lang. Pili na dito. Okay. Mag-networking pa pala tayo. So, ano ba yung nandito sa web requesting? Kailangan natin ito. Tapos, lagay natin yan. Remember ha, nag-add tayo ng user ID at saka item ID dito. Then, dito naman, oops, i-copy lang, wag na natin i-copy. So, let's code it manually na lang. So, public void, save inventory. So, bakit naka-void? So, gawan muna kasi natin ng same dito sa save inventory. But this time, we're gonna call it save inventory to our server, which is yung database natin. And then, almost the same dito. Almost the same siya dito sa ating ganyan. So, asa na ba yun? Ito pala. Copy nga natin yan. So, once na na-copy natin yan, ayan. Ang i-add natin dito, ano ba? Ang i-add natin dito is yung item ID. Remember, meron na tayong item ID sa ating inventory slot data at saka sa ating inventory data. So, paano ba yan? So, it's just that slot dot item dot item ID. Oops, mali. ID. Oops, bawal nga pala. Ganyan. Tsaka dito naman sa data, remember, si inventory data, meron ng user ID. So, sige. Lagyan natin. Sample lang, ha? So, we have data that the user ID equals 101, which is, for example, yung nasa database natin na si users, ito, si player 1. Ayan. So, it means magsisave tayo ng inventory gamit itong account na ito, which is yung user ID niya is 101. Okay, next, save to server. After natin mag-save to server, copy natin. Next, gawan natin siya ng web request, which is yung enumerator. So, private enumerator, and then send
Inventory, mali. Inventory to PHP. Tapos, ganyan. So, bakit nagka-error? So, normal lang. Lagyan natin siya ng parameters na string. Let's call it JSON. Then next, using unit parenthesis unity web request. Let's call it www equal to new unity web request. And then, gawa tayo ng URL. So, string URL. Ano ba nandito? Nasaan na ba? Hindi ko makita. Okay. Ay. Okay, hindi natin makita. So, let's type it manually na lang. So, ano ba yung nandito? Ay, hindi. Meron na tayo dito. So, copy lang natin pala ito. Ayan, copy natin yan. Paste natin dito. And then, parenthesis, lagay si URL, comma, JSON. And then, yung curly brace. Sa curly brace naman, since naka JSON yung format ng string, so gagamit tayo ng byte na array, then body row equal sa ating encoding dot UTF na 8, ito UTF-8 dot get bytes, get bytes lang, ayan. And then si JSON, ayan. And then upload handler pala equals to new upload handler row, and then the body row. Tapos set request header, tapos ito content dash type, malaki yung T dash type, tapos comma, and then double quote application slash JSON, and then semicolon, and then yield return. So yield return, so ano nga yon? www send web request. Ayan, bakit nag-error pa rin ito? Enumerator. Ay, kaya pala kasi di pa tayo nag-if. So if the www.result is not equal to success, or equal na lang para, and then debug.log atay, tapos server response. So yung response natin is just the www.download handler, then .text. Tapos ganyan. So we forgot to concatenate. Then the else, debug.log warning, tawagin natin dito na upload failed. And then let's
let's display the error. Then next, bakit ayaw? Wala pa palang collections. So ayan. So for sure mag-fix na yan. Okay, pag na-fix na, so mataas-taas pa to kasi meron pa tayong i-code niyan. So if merong web request, then dapat meron ding tawag nito. Meron ding PHP nakatumbas para mag-send ng data sa server natin. So I forgot, instead na mag-copy paste pala tayo dito, gagawa pala tayo ng tinatawag na save inventory pala. Inventory. So, gawan natin to ng PHP. So, text file, then question mark, hindi pala, lesser question mark PHP, and then question mark, then greater. Then, lagay natin, hindi, save natin. Saan ba natin i-save? Doon pa rin sa ating SAMP, htdocs, GD5 tutorial, and then .php. So, pag save natin yan, ito yung code. So, copy lang natin yung credentials. Copy. And then, sa save inventory.php, yan. Enter. Create tayo ng connection. Tapos, $sign na con equal sa ating, pwede natin i-copy para mas mapadali. Ayan. So, medyo para mas mapadali yung, and then $sign, tawagin natin JSON. Then equal file get contents, and then yung single quote, then PHP, yung double dot, yung ratio, double slash, input, and then semicolon. And then data na naman, data equal JSON decode. And then $sign para kay JSON, i-decode daw natin si JSON. So remember, ganito yung format ha. So napansin nyo, meron ng item ID. So i-fix natin yan sa ating Unity mamaya, sa scriptable object natin. Lagyan natin ng item ID. So okay, next, sa JSON, lagyan natin siya ng true. And then, ayan. Tapos, user ID. So, sino ba? Kanino ba natin ilagay? So, user ID. Dapat, user ID ha. Ganito talaga. Kasi nga, sa ating database, we have user ID na ganito. User, tapos naka-camel case. User ID, and then, $sign, the data. Ilagay natin dito si user ID. Same with our slots. So, $sign slots equals ating data. Data tapos slot. Tapos, kasi sino ba yan si slot? Dito yan sa ating web. Okay, variable name lang yan ha. Asa na ba tayo? Diyan. Then, clear muna natin yung old inventory first, and then $sign connection. So, query natin. So, sa query, ito yung ilagay natin sa query. So, delete, lakihan na lang natin. Delete from
inventories where user ID equal sa ating $ na user ID. Okay? Ganyan. So, na yun. And then, for each, the $ of slots as slot. Tapos, okay, tapos ng for each, ito. So, $ na item ID equals ating slot. Tawagin natin bracket yan which is yung item ID. And then the quantity. So, quantity equal sa slot. Sana ba? $ slot. Okay. And then, quantity. Tapos, $ SQL. Then, query natin. Insert into inventories. And then, the user ID, item ID, the quantity. Yan lang. Tapos, ang values. So, yung values is galing sa ito. Values. Yung item ID. Item ID at saka yung quantity. And then, close parenthesis, tapos semicolon. After nyan, yung na connection, query na natin. Which is SQL. And then, echo inventory save successfully. And then, close natin yung connection. Okay. Save. So, once na pag naka-save na, dapat, remember nasa GD5 tutorial na folder. So, save. Tapos, fix muna natin dun sa Unity kasi nga, yung item ID natin is 0 pa. 0 at saka, lagyan natin. Punta ka sa project. So, bali, ito, si Apple, 0. So, gawin natin 1. Si Bronze Pickaxe naman, gawin natin 2. Gawin natin 3 dito. So, once na i-run natin, hindi ito magsisave. Because, if we have items here in our resources, then therefore, we should also have items in our database. Kasi nga, walang laman yung database, di ba? Sa browse. So, wala. So, lagyan natin. Same with our scriptable object. So, ano bang nakalagay dito? Okay. Dito, 1 daw, which is yung item name is Apple. And then, yan lang. Dalawa lang kasi hinihingi ng items. Yung ID at saka item name. Go natin. After nyan, kung pupunta tayo dito, meron na siyang laman.
So again, insert tayo ulit to, ano bang sa 2 natin? Si bronze pickaxe. Copy lang natin. Paste. Dito naman sa 3, si ore coal. And then, go. Tapos, and then go din natin ito. Okay, okay lang yan. Okay, 3 na yung nalagay natin. So, okay na to. Check natin sa Unity. So, remember, sa inventories natin na table, walang laman. So, once na i-run ko na ito, tapos stop ko, dapat magsisave na siya. Pero, wait lang. Meron tayong nakalimutan. Sa ating inventory manager, parang hindi natin tinawag yung ito. Tinawag ba? Okay, hindi talaga natin tinawag. So, dito sa ganito, tawagin natin. Paano ba tawagin? Una, so hindi nga natin tinawag. So, yung save inventories to server is we are just also saving in our ito so sa local natin na persistent data path. So, remove natin 'yan. Hindi natin kailangan 'yan. And then lagyan na lang siguro natin ng para mas sending to my SQL database. Okay. Tapos, ito lang. Tawagin natin si start coroutine. So, start coroutine, send to PHP. So, sino ilalagay natin? Remember, merong string yan. So, since we have here, then JSON lang. And then, itong save inventory, call natin si save inventory dito. And then, it means nagsisave tayo sa application natin. At the same time, we're also saving our database, our data to our database. Okay, save. And then, check natin if gagana na ba. And then, remember ha, walang laman walang laman yung localhost natin na inventories. Wala pa yung laman. So, once na mag-add tayo ng ito, and then stop natin. So, dapat mag-save siya sa ating dito. Ay, hindi pala. Dapat maka-cancel kasi ito. So, wag pala natin ilagay dyan. Gawa na lang tayo ng button. So, gawa na lang tayo. So, sa canvas, gawa tayo ng UI and then button. Tawagin natin save to server or database na lang. And then, ilagay natin siya sa baba. Tapos, lakihan natin. Siguro 50. Ang liit. 80. And then, instead na button, save. Save to MySQL database. Ganyan. Siguro lakihan natin. 250. Okay. And then, lagyan natin ng function. Drag lang si inventory. Tawagin natin si send to, nasa na ba? Inventory manager, send to server. And then, hindi natin kailangan to. Okay. Okay, next. Ano ba? Dito tayo. And then, try natin.
So, for sure, hindi yun nag-save kanina kasi nga baka nagka-error. So, may delay yan. Baka kasi pag quit natin, hindi pa natapos mag-fetch yung I enumerator. So, hindi successful yung pag-save. Okay, run natin. So, ayan. Let's siguro i-remove natin itong yan, remove natin yan. So, pag na-remove natin yan, ano ba? Then, save to MySQL. So, ayun, bad request. Bakit kaya? So, fix natin. So, may nakalimutan pala tayo. So, stop muna natin ito. Okay, stop natin. Tagal. Okay, after na stop, punta kay Inventory Manager. So, nakalimutan ko pala ilagay dito yung buffer. So, we need buffer pala. So, www.downloadHandler equals ating new download handler na buffer. Tapos, ganyan. And then, save natin. So, pag save, balik ka Unity. And then, check naman natin ulit. Then, run. So, pag nag-run na ito, lagyan natin ng ganyan. Then, save to MySQL. Ayaw pa rin. So, double check again. So, bakit nag-error siya? So, nahuli ko na yung salarin. Hindi pala JSON yan. Post pala yan. Kasi kasi nga dito sa web request, nag.get tayo, tapos URL, ito is gagamit tayo ng post. Yan lang. Save. Then, for sure, 100%, ito na to. Gagana na talaga to. Sige, run natin. So, for sure, magse-save na talaga to sa database natin. So, mag-add lang tayo ng 2 para sa bronze axe. Then, more apple. Ayan. Siguro 30 or 31. Ayan. So, after nyan, and then save to MySQL. Okay, nakalagay dito. Server response. Okay, inventory saved successfully. Pati din dito. So, if ganyan, check natin sa database. Sa database, sa inventories, ayun, nakasave na yung data natin sa database. So, ayan. So, as you can see, bakit sa inventories hindi natin nakikita yung na-save? Kasi nga, gumagamit lang tayo ng item ID at saka user ID. So, it means user ID na 101, meron siyang mga item na ganito. Meron siyang tawag nito. Yung apple, yung coal, at saka yung axe. So, ano ba dito? Ito yung mga item ID. So, naka-normalize na kasi ito. So, ganyan lang. So, next is, tingnan natin kung ano yung next na gagawin natin.